moments later. Good morning mga lods. Nandito nga pala po kami sa yung kukuha kami ng panambak. Share ko lang po sa inyo kung paano kami makakakuha o makakabili ng panambak pag kailangan mo rito sa New Zealand. At yan yung office nila. So dyan ka makakakuha ng panambak. Yun. Ito yung nabili namin yan. Yung ano na yan. Yung sak na yan. Ito yan yan. Yung sak na yan. Tapos yan, ano na nila. $40 per scoop. What, sorry? Ah, yeah. Okay. Ito na Ito mga lods, nakabili na kami na 40 per scoop. Yan. Sa kasamaan palad po, wala kaming trailer. Kaya eto na po sila. Pinasako na lang namin. Gaya sabi nila rito, ikaw mismo maglalagay sa sako. Yun, yung babae lang yun. Yung babae na nandun, siya yung naglagay sa scoop. Yan. Yan mga guys. Yan po yung mga panambak nila. Yun. Yan po. Yan. Pag kailangan pala ng panambak, dito lang pupunta sa area na to. So makikita nyo ho, babae yung nag-ipil. Iyon. Iyon. Ilalagay mo doon. Yan, babae yung nagdadrive nyan. Tapos siya yung nagpipil do sa truck. Ngayon mabalik na ho kami dito. Ito yung $40 na nabili. Tignan natin kung ilang sako aabutin. Nakaisang sako na. Yan. Sa atin nagdudurog yun. Nakaisang sako na ho kami. Yan, mabigat daw po. Tignan mo. Nakadalawa. Yung $40, nagkaka-equivalent na ho siya ng dalawang sako ngayon. Hindi pa nga ganun puno. Ito 45 naman per scoop to. 45 builder mix. 40 buhangin na yon. Yan, hanggang dito na lang muna po. Tutulungan ko muna itong dalawa na to. At nakita nyo naman po kung paano yung ginawa at pagbili. Sige. Hindi tulad sa Pilipinas, di ba? Pag bumili ka, kasi kasuhin sila. Ikaw pa yung antay mo na lang dito. Ikaw na bumili. Ikaw pa magtatrabaho, ikaw pa maglalagay. Kaya sa mga nagbabalak po dyan, mag-isip-isip muna kayo kung gusto nyo talaga pumunta rito sa New Zealand.
Kung gusto nyo matulad sa amin dito, tignan nyo.